Paano mo ipapaliwanag sa isang bata na hindi na babalik ang kanyang ina, na ang pangakong magkakasamang muli ay hindi na kailan pa muling mangyayari, na ang batang ito ay lalaki na hindi kasama ang kanyang ina? Ito ang pangakong binitawan ni Rosalie sa kanyang anak na naiwan sa Peru nang magdesisyon siyang lumipad papuntang Amerika para sa mas magandang pamumuhay sa kanilang mag-ina. Ngunit isang trahedya ang nangyari na kumitil sa kanyang buhay, pati na rin sa buhay na nasa kanyang sinapupunan, sa kamay ng lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Samahan niyo ako at ating balikan ang malungkot na kasong ito ni Rosalie Chavarria. Dadalhin tayo ng kasong ito sa Chippewa County, isang rural na county sa hilagang kanlurang bahagi ng Wisconsin. Mahigit 1 oras at kalahati ang layo mula sa Minneapolis. Isang lugar na malawak sa taniman ng mais, malulubak na kalsada at mga farmhouses na matagal nang inabandona. Sa timog ng county matatagpuan ang Wisconsin Dells, kilala bilang water park capital of the world, isang tourist destination na dinadayo dahil sa sandstone cliffs sa kahabaan ng Wisconsin River. Sa lugar na ito nanirahan ang babaeng si Rosalie Cindy Chavarria Rodriguez. Noong October 14, 2020, isang kulay ubeng maleta ang natagpuan sa isang abandonadong farm sa town of Wheaton. At mula sa maletang iyon, unti-unting mabubunyag ang isang krimen na siyang magpapayanig sa komunidad. Si Rosalie Cindy Chavarria Rodriguez ay ipinanganak noong 1994 at may lahing Peruvian. Cindy ang tawag sa kanya ng kanyang mga kapamilya at mga kaibigan. Sa kanyang mga larawan, makikita ang kanyang maitim at mahabang buhok at ang kanyang napakagandang mga ngiti. Nang lumipat ng Wisconsin, nanirahan si Rosalie sa Delton area na malapit sa Wisconsin Dells. Nagtrabaho siya sa Sprecher's Restaurant and Pub bilang isang line cook. Sa restaurant na ito ay nakilala niya ang lalaking si Jose Eduardo Dominguez Garcia, 27 years old at residente ng Reedsburg, Wisconsin. Magkatrabaho sila sa nasabing restaurant at hindi nga nagtagal ay nabuo na ang relasyon ng dalawa. Lumipas ang ilang buwan, nagdesisyon ng dalawa na magsama na rin sa iisang bubong noong 2020. Bago ang relasyon na ito kay Jose Eduardo Dominguez Garcia, nagkaroon si Rosalie ng una ng asawa. Nagkaroon sila ng isang anak na babae, subalit nauwi din ang kanilang pagsasama sa diborsyo. Matapos ma-finalize ang divorce na ito, dinala ni Rosalie ang kanyang anak sa Peru at ang kanyang mga magulang ang siyang nagpalaki sa bata. Malayo man sa kanyang anak, pinanatili ni Rosalie ang komunikasyon niya sa kanyang pamilya sa Peru. Araw-araw siyang nagvi-video call sa kanila, nang sa ganon ay maramdaman pa rin ng kanyang anak ang kanyang pagmamahal kahit na nasa malayo siya. Subalit noong June 2020, natigil ang lahat ng mga tawag na ito ni Rosalie sa kanyang pamilya. Matyaga silang naghintay na kontakin sila ng anak, ngunit dumaan ang mga linggo ay hindi pa rin nila makontak si Rosalie. Dito na kinontak ng mga magulang ni Rosalie ang dati nitong asawa upang humingi ng tulong. July 21, 2020, tumawag ito sa mga pulis at inireport na nawawala ang kanyang dating asawa. Makalipas naman ng ilang araw, natagpuan ng kapatid ni Rosalie ang isang blue-green vacation name tag na may nakasulat na pangalan ni Rosalie sa parking lot ng kanilang apartment complex sa Reedsburg. Dumaan pa ang ilang araw, inimbitahan naman ng otoridad sa estasyon ng pulis ang noon ay kinakasama ni Rosalie na si Jose Eduardo Dominguez Garcia. Base sa kanyang salaysay, hindi na sila magkasama ni Rosalie at natapos na ang kanilang relasyon noong July 4, 2020. Ayon kay Jose, nadiskubre niya di umano na mayroong ibang karelasyon si Rosalie at ang batang dinadala nito ay hindi sa kanya. Idinagdag din ni Jose na matapos ang naturang pagbubunyag, naghiwalay na sila ng dating kinakasama. Sinabi pa di umano sa kanya ni Rosalie na ayaw na siya nitong makita dahil may iba na itong kinakasama. Subalit habang dumadaan ang mga linggo, wala pa ring naging lead ang mga pulis
kung nasaan si Rosalie. Walang nakakaalam kung buhay pa ba o may nangyari ng masama kay Rosalie at sa batang nasa kanyang sinapupunan. Hindi rin naging malinaw kung sino ba ang bagong lalaking ito na sinasabi ni Jose sa mga pulis. Ngunit matapos ang 3 buwan, dito na nagkaroon ng linaw ang lahat. Noong October 14, 2020, nakatanggap ng tip ang mga otoridad mula sa isang residente ng Wheaton, Wisconsin. Ayon sa residenteng ito, nakita nila ang isang kulay ube na maleta sa isang lumang instruktura sa Wheaton. Pinuntahan ng mga pulis ang naturang lugar na ito at nang buksan nila ang maleta, dito na tumambad sa kanila ang labi ng isang babae na halos naaagnas na. Ang babaeng natagpuan sa loob ng maleta ay may mahabang itim na buhok. Nakasuot ito ng black stretch pants at itim na t-shirt na may logo ng Sprecher's Restaurant and Pub. Nakatatak din sa t-shirt ang pangalang Rosalie. Ngunit ng puntong iyon, kailangan pang isailalim ang lahat sa DNA testing. Tumagal pa ng halos 1 taon bago tuluyang nakumpirma na ang babaeng natagpuan sa maleta ay walang iba kundi si Rosalie Cindy Chavarria nga. Mula roon, na-focus ang investigasyon kay Jose Eduardo Dominguez Garcia, ang nobyo ni Rosalie noong panahong iyon. December 15, 2021, inilabas ang warrant para sa pagkakadakip kay Jose. Nakasuhan siya ng pagpaslang kay Rosalie at isa pang kaso ng homicide para naman sa pagkamatay din ng sanggol na nasa sinapupunan ni Rosalie. May karagdagan ding kaso na naisampa sa kanya para naman sa pagtatago ng labi ng kanyang mag-ina. Subalit ng mga puntong ito ay wala na si Jose sa Wisconsin at halos 2 taon na itong nagtatago sa mga otoridad. Dahil natagalan nga bago nakumpirma na si Rosalie nga ang babae sa maleta, nagawa ni Jose na makalabas ng Wisconsin. At nang magawa niya iyon, ipinagpatuloy ni Jose ang kanyang buhay na parang walang nangyari. Sa loob ng halos 3 taon, gumamit siya ng iba't ibang pangalan at identification sa Michigan. Natuntun siya ng mga pulis nang ma-detect nila na ang sasakyang gamit niya ay mayroong stolen plate. November 23, 2023, umaga matapos ang Thanksgiving, pinara ng mga pulis ang sasakyan na minamaneho ni Jose. Hindi dahil sa kaso ni Rosalie, kundi na-detect nila na nakaw ang gamit niyang plaka. Nagpakilala ang driver ng sasakyan bilang Miguel Torres Beltran. Ngunit nang i-verify nila ang ID na gamit nito, lumabas sa kanilang database na ang totoong pangalan ng lalaking ito ay Jose Eduardo Dominguez Garcia, ang lalaking matagal nang wanted dahil sa pagpatay sa kanyang kinakasama. At sa kanilang database, naka-flag ang pangalan na iyon sa isang homicide case sa Wisconsin. Ang pagkakaaresto niya ay nagbigay daan para sa kanyang extradition pabalik ng Wisconsin. At sa wakas, sa korte, hinarap niya ang trial. Ang formal na paglilitis kay Jose Eduardo Dominguez Garcia sa Wisconsin ay nagsimula lamang noong December 2023. December 6, 2023, humarap si Jose sa Chippewa County Court sa pamamagitan ng isang video. Dito itinakda ng hukom ang kanyang cash bond na nagkakahalaga ng $1 million. Sumunod dito ang preliminary hearing na naganap naman noong February 20, 2024, kung saan natagpuan ng korte ang probable cause upang ituloy ang kaso patungo sa isang trial. Ayon sa court proceedings, nagkaroon ng iba't ibang bersyon kung ano ang totoong nangyari kay Rosalie. Nagkaroon ng matinding pagtatalo sina Rosalie at Jose noong July 2, 2020. Nangyari ang pagtatalong ito sa loob ng sasakyan ni Jose. Dahil sa tindi ng galit, sinakal ni Jose si Rosalie hanggang malagutan nito ng hininga. Pagkatapos ng trahedya, sinubukan ni Jose na itago ang katotohanan. Ginamit niya ang telepono ni Rosalie upang magpadala ng mensahe sa kanyang mga kaibigan at kapamilya. Nang sa ganon ay magmukhang buhay pa rin si Rosalie. Patuloy rin siyang nagtrabaho sa parehong restaurant kung saan sila nagtatrabaho at kinuha pa nito ang huling sweldo ni Rosalie noong July 23, 2020. Wala namang kahit na isang ebidensya
na sumuporta sa kanyang unang pahayag patungkol sa pagtataksil di umano ni Rosalie. Dahil wala namang maipakitang ebidensya si Jose, para sa korte ay sinabi lamang iyon ni Jose upang ibaling ang sisi sa dating kinakasama at tuluyang linlangin ang mga pulis. Ayon sa prosekusyon, matapos ang nasabing krimen, hindi rin tumawag ng 911 si Jose nang makumpirma nito na hindi na nga humihinga ang kinakasama. Wala ding indikasyon na sinubukan nitong i-revive si Rosalie. Sa halip, iniwan ni Jose ang mga labi ni Rosalie sa loob ng sasakyan sa parking lot habang nag-iisip ito ng plano kung paano ididispatcha ang labi ng dating kinakasama. Pagkatapos makapag-isip, dito na kumuha si Jose Eduardo Dominguez Garcia ng maleta. Inilagay niya ang katawan ni Rosalie sa loob ng maleta at saka nagmaneho mula Wisconsin Dells patungo sa isang abandonadong farm sa town of Wheaton. Noong April 2024, not guilty ang sagot ni Jose sa korte. Ngunit noong January 2025, nabigyan ito ng plea deal at nagbago ang kanyang plea to no contest para sa amended charge na first-degree reckless homicide at na-dismiss na rin ang iba pang kaso na nakasampa sa kanya. Sa halip na umabot pa sa jury trial, nagbago ang direksyon ng kaso. Nang sumapit ang May 2, 2025 sa isang courtroom sa Chippewa County, inilahad ng prosekusyon ang detalye kung paano napaslang ni Jose si Rosalie. Ayon sa prosekusyon, matapos ang insidente noong July 2, 2020, walang naging indikasyon na sinubukan ni Jose na tulungan si Rosalie. Sa halip ay kinuha niya lamang umano ang katawan ni Rosalie, inilagay sa isang maleta at dinala mula sa Dells area patungo sa abandonadong farm sa Wheaton. Binanggit din sa korte na ayon sa mga pahayag ni Jose, tila sinisipan nito ang dating kinakasama. Sa kanyang maiksing pahayag, humingi siya ng paumanhin sa pamilya ng dating kinakasama. Ngunit alam niya na kahit anong paghingi niya ng paumanhin, napakalayo pa ng salitang pagpapatawad mula sa pamilya ng dating nobya. Na kahit anong luhod ang kanyang gawin, hindi na maibabalik pa ang mga buhay na nawala. Sa huli, ang kaso ay nagtapos noong May 2, 2025. Si Jose Eduardo Dominguez Garcia ay nahatulan ng 25 years na pagkakakulong at karagdagang 15 years na extended supervision pagkatapos niyang pagsilbihan ang kanyang parusa. Ang hatol na ito ay nagmarka ng katapusan ng formal na paglilitis. Ngunit para sa pamilya ni Rosalie, ang sugat na dulot ng pagkawala nila at ang kanyang hindi pa naiisilang na anak ay mananatiling malalim at isang sugat na napakahirap paghilumin. Naging emosyonal ang courtroom habang nagtipon ang pamilya ni Rosalie na naglakbay pa mula Peru upang humarap sa huling yugto ng kaso. Sa loob ng korte, sinabi ni Judge James Isaacson na makatwiran para sa kanya ang naging hatol para kay Jose. Ginawa niya ang kanyang makakaya upang tiyakin na magbabayad ng mahal ang taong pumaslang kay Rosalie at sa batang nasa sinapupunan niya. Matapos ang pagdinig, humarap sa media ang ama ni Rosalie upang ipahayag ang kanyang saloobin. Nagpakilala ito sa publiko bilang ama ni Rosalie at ipinanalangin sa Panginoon na sana'y mabulok sa kulungan si Jose. Walang paglagyan ang galit na kanilang nararamdaman. Hindi lamang sila ninakawan ito ng anak. Ninakawan din ito ng ina ang batang naiwan ni Rosalie sa kanilang poder. Habang yakap-yakap ang larawan ng anak, habang umiiyak sa harap ng publiko, ipinanalangin ni Mr. Chavarria ang kapayapaan para sa kanyang anak at naway matahimik na ito dahil nakamit na nila ang hustisya. Bilang pagtatapos sa kanyang interview, ipinahayag ni Mr. Chavarria kung gaano niya kamahal si Rosalie. Iniutos din ng korte na maibalik sa pamilya niya ang mga labi ni Rosalie. Maluwalhating na ibalik ng pamilya ni Rosalie ang kanyang mga labi sa Peru upang maihatid nila ito sa kanyang huling hantungan. Mahalaga ito para sa pamilya ng biktima upang mabigyan nila ito ng maayos na libing at maibalik ang kahit na kaunting dignidad na ninakaw ni Jose mula sa kanila. Halos 5 taon matapos ang pagkawala ni Rosalie,
Nanatiling mabigat ang epekto ng krimen sa kanyang pamilya. Sa sentencing, tinanong ng hukom na si Judge James Isaacson, paano mo ipapaliwanag sa isang bata na hindi nababalik pa ang kanyang ina? Isang linyang tanong, ngunit tila magiging napakahirap sagutin. Si Rosalie Cindy Chavarria Rodriguez ay hindi lamang isang pangalan sa mga court documents. Siya ay isang anak, kapatid, isang babaeng may magandang plano at pangarap para sa kanyang pamilya at mga anak. Isang mapagmahal na ina na hindi na nabigyan ng pagkakataong makita ang kanyang mga anak. Sinong mag-aakala na ang isang magandang babaeng ito ay mauuwi lamang sa loob ng isang maleta na sa kabila ng kanyang pagsusumikap, matatapos ang kanyang buhay ng ganoon na lamang, na lahat ng pangarap at pag-asang magkaroon sila ng magandang buhay ay nauwi lamang sa loob ng maleta sa gitna ng kasukalan. Ganoon kabilis ang buhay, kaya't sa mga babaeng patuloy na naghahanap ng makakasama sa buhay, maging maingat at mapanuri. Kilalaning maigi ang mga taong ipapasok nyo sa inyong buhay. Hindi lahat ng masaya o kumikinang ay ginto. Tandaan, maging ang mga tanso ay kumikinang din sa una. Kung interesting po ang kasong ito para sa inyo, please leave a comment and share your thoughts sa comment section below. Please click on the subscribe button and notification bell as well para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and see you on the next one.